Isang mapayapang araw sa iyo kaibigan, welcome sa Home Bible Study, isang pag-aaral mula sa salita ng Diyos. Tara at samahan ninyo ako na ipagpatuloy ang ating pag-aaral ng mga katotohanan sa bagong tipan. Ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay makakatulong upang maintindihan natin maigi at upang isabuhay din po natin ito. Lubos na kasayahan sa ating pag-aaral ngayon dahil magbibigay ito ng mahalagang kaalaman tungkol po sa katotohanan na matatagpuan po sa salita ng Diyos. Sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral dito po sa aklat ng Exodo, ay susuriin po natin ang maraming mga bagay. Pag-aralan po natin ang mga taong naging bahagi dito, o kaya ay kanilang mga suliranin. At maging ang tungkol sa propeta ng Diyos, na kanyang ginamit sa pagkakataong iyon. Makikita po natin sa aklat na ito ang paglalago ng mga tao ng Diyos, na itinuturing na tinatanggihan bilang natatanging mga tao ng Diyos. At makikita din po natin sa aklat na ito ang suliranin nila bilang mga alipin doon po sa Ehipto. Sa Exodo Kabanata 1-3, ay makikita po natin ang isang dakilang tao ng Diyos. Sino po ay walang iba kundi si Moses. Siya ang propeta na tinawag ng Diyos upang iligtas ang mga tao ng Diyos mula sa pagkakakipit nila doon po sa Ehipto. Gaya ng nasabi natin sa ating nakaraang pag-aaral, may hahalin tulad po natin ang pagkakakipit ng mga Israelita doon po sa Ehipto, sa pagkakakipit din natin sa kasalanan. Ang paglaya ng mga tao ng Diyos sa Ehipto, ay may hahalin tulad din po ng ating kaligtasan mula po sa pagkakakipit ng kasalanan. Ibig din pong sabihin nito na si Moses, bilang tagapagligtas, ay naglalarawan ng isang instrumento o kasangkapan sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Kung ating pong titingnan ang tawag at pagtanggap ni Moses dito po sa aklat ng Exodo, Kabanata 1-3, ay malalaman po natin na inihanda at tinuruan siya ng Diyos ng mga bagay-bagay na kailangan niya bago siya naging tagapagligtas ng mga tao ng Diyos. Itinuro po sa kanya ng Diyos na wala siyang kwentang tao. Pagkatapos po nito ay iminulat ng Diyos ang kanyang kaisipan na siya ay may halaga. At ipinakita din ng Diyos kay Moses kung ano ang magagandang gawin niya sa taong natutunan ang isang aral sa buhay ng isang taong walang kwenta. Sa lahat ng ito po ay 4 na espiritual na lihim. Sa lahat ng ito ay may 4 na espiritual na lihim na itinuro ang Diyos kay Moses upang mailigtas niya ang mga Israelita. At kung nais mong maging daan upang mailigtas din ang iyong kapwa-tao, mula po sa pagkakakipit nila sa kasalanan, ay kailangang matutunan mo ang 4 na espiritual na lihim na ito. Ang 4 na ito ay, una, ipinakita at ipinaunawa ng Diyos kay Moses na hindi siya ang magliligtas sa mga Israelita kundi ang Diyos mismo. Pangalawa, kasama ni Moses ang Diyos sa gawaing ito. Pangatlo, ayaw ni Moses na iligtas ang mga Israelita, ngunit nais o kaya ay kalooban ng Diyos na gawin ito. At pang-apat, ay ang Diyos ang nagligtas sa mga Israelita at hindi si Moses, dahil sa sinamahan siya ng Diyos sa gawaing ito. Hindi ko po alam ang iyong masasabi tungkol po sa gawain ng pagbabahagi o pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ano po ang nararamdaman mo kung ikaw ang naging kasangkapan ng Diyos sa kanyang gawain dito po sa mundo, gaya po ng sanggang may apoy sa ilustrasyon na ginamit po ni Jesus? Sa aking pong palagay ay kailangang malaman at matutunan din po natin ang 4 na lihim na espiritual na itinuro ng Diyos kay Moses. Yan po ay kung nais nating maging instrumento o kasangkapan ng Diyos sa kanyang gawain dito po sa lupa. Itinuro ng Diyos kay Moses ang 4 na lihim na espiritual na ito doon po sa nasusunog na kahoy. Sa nasusunog na kahoy na iyon ay sinabi ng Diyos sa kanya na Moses, hindi ikaw ang magliligtas sa mga Israelita, kundi ako. At sasamahan kita sa pagtupad mo nito. Sinabi din po ng Diyos kay Moses doon po sa nasusunog na kahoy, Moses, hindi mo iligtas ang sinuman. Ngunit kaya mong gawin ito at sasamahan kita sa gawaing ito. At naging malinaw po ang katotohanan ito, dahil sa pagkabigo ni Moses, ipinaduro ng Diyos ang mga espiritual na lihim sa maraming tao ng Diyos dito po sa lupa at pagdating ng panahon. At isa po sa pinakapaborito ng Diyos na paraan upang maituro niya ang mga espiritual na lihim na ito ay ang pagkabigo. At ginamit po ng Diyos ang pagkabigo upang maituro niya ang pangalawang espiritual na lihim na ito. Dahil sa pagkabigo po ni Moses na iligtas ang mga Israelita sa kanyang sariling kakayahan at pamamaraan, at sa kanyang pagkabigo ay naging madali para sa Diyos na ituro sa kanya ang pangalawang katotohanan na ito. At ang pangatlong lihim naman po ng espiritual ay maaaring ilarawan sa ganitong paraan.
Sinabi po ng Diyos kay Moses, Moses, ayaw mo na iligtas ang mga taong ito, ngunit nais ko silang iligtas. At sa paggawa mo nito ay kasama mo ako. Sinabi po ng mga Israelita ang tunay nilang damdamin sa aspetong ito. Sinabi po ng mga tinawag ng Diyos na ayaw ko. Sa totoo lang ay ayaw talaga ni Moses, ngunit sinabi ng Diyos na gusto kong gawin ito kaya samahan mo ako. At hindi kita pababayaan sa pagtupad mo nito, bagkus ay sasamahan pa kita. Hindi mahalaga sa akin kung sino ka, ang mahalaga ay kung sino ako. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang magagawa mo, ang mahalaga ay kung ano ang magagawa ko, kung kasama kita. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang nais mo, ang mahalaga ay kung ano ang gusto kong gawin, at sasamahan kita sa paggawa mo nito. Iyan po ang sabi ng Panginoon kay Moses. May 5 bagay na sinabi si Moses upang tutulan ang pagtawag sa kanya ng Diyos. Una, sino ako upang piliin mo sa gawaing ito? Sa nakaraan po nating pag-aaral ay ating napag-alaman na maraming sinabing dahilan si Moses upang tutulan ang pagtatalaga ng Diyos sa kanya. Pinaghanap siya ng mga awtoridad ng Ehipto. Siya ay mamamatay tao. Isa siyang Hebreo, isa siyang pastol, walang utang na loob na ampon at yutal pa kung magsalita. Ang pangalawang sinabi ni Moses bilang pagtutuon niya sa pagtalaga sa kanya ng Diyos, upang iligtas ang mga Hebreo mula sa Ehipto ay ganito ang kanyang wika. May mga katanungan sila na hindi ko kayang sagutin. Maaaring ang tinutukoy po ni Moses ay ang mga matatandang Hebreo na lalapitan niya at sasabihin sa kanila na ipinadala siya ng Diyos upang iligtas ang mga Israelita. May mga katanungan sila na hindi ko kayang sagutin, iyon po ang sabi niya. Kung ibabahagi mo ang iyong pananampalataya sa ibang tao, ay maaaring ganito rin ang sasabihin mo sa Diyos, sino ba ako? Hindi naman ako ministro. Bakit ko ibabahagi ang aking pananampalataya sa ibang tao? Marahil ay may idadala ka rito at sasabihin, marahil ay may mga theological silang mga katanungan na hindi ko kayang sagutin. Kamangha-mangha na noong sinabi po ni Moses na sino ba ako, ay sinabi ng Diyos sa kanya, ikaw ang pinili ko at sasamahan kita. At noong tumutol na naman si Moses at sinabi na baka magtanong sila ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Sinabi ng Diyos na hindi mo kailangang sagutin ang kanilang mga katanungan. Sabihin mo lamang sa kanila, ako si Yahweh at ipinadala kita sa kanila. Ito lamang ang sasabihin mo sa kanila. Huwag mo nang pansinin ang kanilang mga argumento at katanungan. Ang sumunod po na sinabi ni Moses bilang pagtutuon sa Diyos ay ganito. Hindi nila ako paniniwalaan. Sa puntong iyon ay tinuruan siya ng Diyos ng isang aral. Sinabi ng Diyos sa kanya na ipasok niya ang kanyang kamay sa damit niya at ilabas muli ito. Noong inilabas niya ang kanyang kamay ay puno ito ng ketong. Sinabi ng Diyos na ipasok at ilabas muli niya ang kanyang kamay sa kanyang damit. At nang ginawa nga ito ni Moses ay, nawala ang ketong sa kanyang kamay. Pagkatapos po noon ay tinanong siya ng Diyos, ano ang hawak mo? Sinabi ni Moses, tungkod ng isang pastol. Ang tungkod na ito ang ginamit ng Diyos sa buong ministeryo ni Moses. At sinabi Panginoon ng Diyos na ailapag mo ito sa lupa. At noong ailapag ito ni Moses sa lupa ay naging ahas ito. Ang ibig sabihin ng ailapag ay dedikasyon. Dito po ay sinabi ng Diyos kay Moses na kapag nakita ng tao ang iyong dedikasyon, kapag nakita nila ang mga milagro, at kapag nakita nila ang patunay na ikaw ay may dedikasyon, huwag kang mag-alala dahil paniniwalaan ka nila. Iyon po ang sinabi ng Diyos sa kanya. Ang ika-4 na dahilan naman po na idinadahilan ni Moses ay hindi niya masasabi ng mabuti ang nais niyang sabihin. Hindi ibig sabihin ito na hindi siya marunong magsalita. Maaaring pautol-utol siya kung magsalita. Para ganito ang ibig sabihin nito kung babalikan natin ang kanyang unang dahilan. Sino ba ako? Na pinili ng Diyos. Dahil batid naman ng Diyos ang kapansanan nito ni Moses. Kaya masasabi po natin dito na maliwanag na ang pagpili ng Diyos na gagawin ng Diyos ay dahil sa kanyang kapangyarihan at hindi dahil sa karisma ng isang tao. Ito po ang dahilan kung bakit gusto niya ng isang Hebrew, isang pastol, maaaring isang yutal na tao ang haharap sa paraon upang hilingin na palayain niya ang mga Hebrew. At kapag malaya na sila ay ayaw ng Diyos na sabihin ninyo na si Moses ang nagpalaya sa atin, dahil magaling siyang magsalita. Nasaksihan ito ng marami. Ayaw ng Diyos ng ganito. Ito ang dahilan kung bakit pinili niya si Moses. Maaari ding inisip ni Moses na ang katuwang niyang si Aaron ay mas magaling magsalita. Walang dadang po na alam ng Diyos ito.
Dahil kung nais ng Diyos na tawagin at italaga si Aaron ay ginawa na niya sana ito. At makikita po natin dito na itinatanong ng Diyos kay Moses ang isang kamangha-manghang tanong. Sinabi niya, hindi ba ako ang lumikha ng iyong bibig? O sino ba ang lumikha ng mga bibig, ng mga pandinig, ng mga paningin, ng mga bulag na tao? Hindi ba ako ang Panginoon? Mahirap pong maintindihan ng ilang tao ang bagay na ito. Sa palagay ko ang sinasabi ng Diyos dito ay katulad din po ng aral na natutunan sa buhay ni Jose. Ang Diyos ang siyang naghubog ng iyong buhay. Maaaring hindi mo alam ang dahilan, ngunit nilikha tayo ng Diyos na naaayon sa kanyang kagustuhan at mga plano. Maaaring hindi mo alam ang dahilan, ngunit nilikha tayo ng Diyos na naaayon sa kanyang dakilang mga plano. At sinabi po ng Diyos kay Moses na kung nais ko ang isang taong magaling magsalita ay maaari kong gawin ito. Palagi niyo sanang alalahanin mga mahal kong tagapakinig na hindi tinatawag ng Diyos ang mga tao na may mga katangian, ngunit binibigyan niya ng katangian ang mga tinawag niya. Ang huling dahilan po ni Moses ay siya ang nagpagalit sa Diyos. Sinabi ni Moses na, iba na lang ang ipadala mo. Hindi kaya dumudunong ang sinasabi mo kapag ipinagtapat ng Diyos bilang tagapagligtas. Maaaring sasabihin mo din na, iba na lang ang ipadala mo. Ayaw kong gamitin ka. Ayaw kong maging bahagi ng iyong gawain. Maraming tao po sa kasulatan ang nagsabi sa Diyos na ayaw ko. Ito po ang sinabi ni Moses. Sa palagay ko ay maganda ito dahil nagdadahilan lamang ang karamihan sa kanila. May isa pong pastor na tinanggihan ang tawag sa kanya ng isang simbahan na maging pastor nila. Sinabi niya na maaaring ang pastor na pwedeng mag-minister sa simbahan na iyon ay ang pastor na ayaw niyang mag-minister sa simbahan na iyon. Ang pastor na nais magpastor sa simbahan na iyon ay siya dapat ang magpastor. Maaaring hindi maganda ang may dudulot ng sobrang pagpapahayag ng gusto ko. Gusto mo? Bakit gusto mo? Bakit mo gusto? Ano ang iyong mga motibo? Maaaring senyales po ng espiritual na kalusugan kung ang mga taong tinawag ng Diyos sa ministeryo ay tumatanggi sila. Ngunit gaya po ng sinabi ng Diyos kay Moses, ang mahalaga ay kung ano ang nais ng Diyos at hindi kung ano ang gusto natin. Pagkatapos po ng tagumpay at pagkatapos ng kaligtasan ay mayroon pang 4 na lihim na espiritual na gustong matutunan ng mga tao ng Diyos. Ito po ay nagsasabing hindi ikaw ang nagligtas sa mga tao. Ako ang nagligtas sa kanila, dahil kasama mo ako. May isa pong ministro ng Presbyterian na magaling din na tagapagturo ng salita ng Diyos na nagngangalang Dr. Manfred Gatsky. Siya po ay nagbigay ng malalim na payo sa radyo noong sinakyan ni Jesus ang asno patungo sa Jerusalem. Noong linggo ng palaspas ay lahat ng tao ay nagsabi ng Hosanna. At mapalad siya na dumating sa pangalan ng Panginoon, ang Hari ng Israel. Hindi ba isang karangalan kung iisipin niya na para lamang sa kanya ang pagdiriwang na iyon? Isa po sa mga dahilan ng pagkahulog sa ministeryo ng mga nagsisilbi sa Panginoon ay ang tinatawag nating karangalan. Kapag maraming bunga ang ministeryo, ito po ang tawag natin dito bilang mga mananampalataya, ngunit tinatawag ito ng mundo na tagumpay. Kapag malago ang simbahan at magaganda ang mga nangyayari, isa sa mga ikakahulog ng ministeryo ay ang kapurihan. Kapag ang lahat ng tao ay pinupuri ang sinasabi sa ministeryo, kaya po nang sinabi ni Dr. Gatsky na hindi ba isang kahangalan kung iisipin niya na para lamang sa kanya ang pagdiriwang na iyon. Sa ibang pananalita ay sinasabi po ito. Isang malaking kahangalan na isipin natin na para lamang sa atin ang pagdiriwang. Palagi sana nating isipin na o kaya ay instrumento lamang tayo upang may parating ang mensahe ng Panginoon. May sinasabi po ang salita ng Diyos tungkol sa 2 uri ng mga tao. Una ay matatagpuan po ito sa aklat ng Numero Kabanata 21. Mayroong masalita at nagrereklamo ng mga tao na kung saan sa pamamagitan nila ay nagsalita ang Diyos. Walang matatagpuan na Diyos na isang tao na may sapat na pananampalataya upang makita siya o kaya ay may sapat na pananampalataya upang kasangkapanan siya ng Diyos. Ang pangalawang uri po ng mga tao ay matatagpuan naman po sa aklat ng Mateo Kabanata 21. Noong patungo po si Jesus sa Jerusalem ay sinabi niya sa kanyang mga apostol, kunin ang isang asno. Sinabi nila na nakatali ang asno sa harapan ng isang tahanan. Sinabi niya na tali keren ito at kunin nila. At kung may magtanong, sasabihin nila na kailangan ko ito. At papayag sila na kunin ito. Katulad po ito ng mga taong nais gumamit sa Diyos na walang reklamo.
Katulad din ito ng mga tao na nais maglingkod sa Panginoon, dahil katulad din po ito ng mga tao na nais sumunod sa kalooban ng Diyos na walang pagdududa at walang pag-aalinlangan. Naniniwala ako na parehas ang mensahe ng aklat ng Numero Kabanata 21 at aklat po ng Mateo Kabanata 22. Sa kasalukuyan pong panahon ay may isang alamat tungkol sa gawain ng Diyos at kung paano siya kumikilos sa pamamagitan ng mga tao. Sinasabi po ng alamat na ito na gumagawa ang Diyos ng mga kamanghamanghang mga bagay sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang mga mananampalataya, dahil sila po ay tunay na kamanghamanghang mga mananampalataya. Ngunit ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos at ng kasaysayan ng simbahan, na gumagawa ang Diyos ng mga kamanghamanghang mga bagay sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao, dahil nais nilang gamitin siya. Ito po ang kamanghamanghang katotohanan. May mga tao na maraming alam at talento, ngunit wala naman silang panahon para gamitin ito para sa gawain at ikaluluwalhati ng Panginoong Diyos. Ang ilan naman ay kaunti ang alam at talento, ngunit pumayag silang gamitin sa Panginoon. Sinasabi ko po sa atin ang ating aral ngayon na hindi mahalaga kung marami kang alam at talento o kaya ay kulang ka rito. Ang mahalaga ay kung ginagamit ka ba sa Panginoon. Sa gawain po ng Panginoon, ay mas mahalaga sa Kanya ang iyong panahon. Kung totoo na ang Panginoon ang gagawa, kung totoo na hindi mahalaga sa Kanya kung sino tayo, kundi kung sino siya. Kung totoo na hindi mahalaga sa Kanya kung ano ang magagawa natin, kung totoo na hindi mahalaga sa Kanya kung ano ang nais natin, kundi kung ano ang kalooban niya. Kung totoo ang lahat ng ito, sa katunayan ang pinakamagandang mailay natin sa Diyos ay ang ating panahon. Walang iba kundi ang ating panahon. Atin pong napag-aralan ang 4 na lihim na espiritual na itinuro ng Diyos kay Moses bago niya iniligtas ang mga Hebrew. Uulitin ko, ang una ay ako ang magliligtas at hindi ikaw, dahil kasama mo ako. Pangalawa, hindi mo kayang iligtas ang mga tao, ngunit kaya ko dahil kasama mo ako. Pangatlo, ayaw mong maging tagapagligtas ng mga Israelita, ngunit nais at kalooban ko ito, at kasama mo ako sa gawaing ito. Pang-apat ay hindi ikaw ang nagligtas sa kanila. Ako ang gumawa nito, dahil sinamahan kita. Panalangin ko na sana ay maging totoo sa iyong buhay ang 4 na lihim na espiritual na ito, dahil hindi ako magiging karapat-dapat na mamana ng parang paratodya o kaya ay ministro kung wala ang 4 na lihim na espiritual na ito. Ang iba po sa atin marahil ay nananampalataya sa Diyos dahil sa ating mga suliranin sa buhay. Sinabi ni Jesus na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulumope at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. At hindi po tayo pwedeng magministeryo kung wala po sa atin ang 4 na lihim na espiritual na ito. Dahil ito ang magiging sandalan po natin. Ito ang nagpapalakas sa atin at ito po ang gagabay sa atin. Bilang nananampalataya, tinawag tayo ng Diyos upang maging instrumento ng kaligtasan ng iba. At hindi po natin magagawa ito kung wala po sa atin ang 4 na espiritual na lihim na atin pong napag-aralan. Paulit-ulit po nating makikita ang mensahe ito sa ating pong pag-aaral. Sa mga taong kinasangkapan ng Diyos na matatagpuan po sa Kanyang banal na salita. Hindi po tayo kinasangkapan ng Diyos dahil sa kung sino po tayo. Bagkus, kinasangkapan tayo dahil sa kung ano tayo. Huwag po sana nating kalimutan ang katotohanan na ang Diyos ang kumikilos sa ikaliligtas ng mga tao sa pamamagitan po natin. May isa pong ilustrasyon sa bagong tipan na kailanlad po ng naging karanasan ni Moises. Makikita po natin ito sa aklat ng Lukas, Kabanata 5, talata 1 hanggang 11. Sinasabi po ito, basahin ko po at pakinggan ninyo. Samantalang sinisiksik ni Jesus ang napakaraming tao upang makinig sa salita ng Diyos. Siya ay nakatayo sa tabi ng lawa ng Gennesaret. Nakakita siya ng 2 bangka na nasa tabi ng lawa. Wala na roon ang mga mangingisda at naghuhugas na ng kanilang mga lampat. Lamulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon. At tinawag niya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya ay bumuo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lampat upang makahuli. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita, ay ihuhulog ko po ang mga lampat. Nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng napakaraming isda, at halos masira ang kanilang mga lampat. Kaya't kinaweyan nila ang mga kasamahan nilang nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila.
Sila'y lumapit at pinuno ang dalawang bangka. Ano pat sila'y nagsimulang lumubog. Ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhad siya sa harap ni Jesus at nagsasabi, "Lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan, o Panginoon." Sapagkat siya at ang lahat ng kanyang kasama ay namangha dahil sa mga isdang kanilang nahuli. Gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao." Nang may tabi nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat. Ayon po sa ating narinig, ay itinuro po ni Jesus kay Pedro ang apat na lihim na espiritual. Hindi ito ang unang pagtatagpo ni Jesus at ni Pedro. Nagkatagpo na sila dati at hinamo ni Jesus si Pedro na sumunod ka sa akin at gagawin kitang mamamalakaya ng mga tao. Sa panahong ito ay hindi pa tinanggap ni Pedro ang hamon. Sa pagkakataong ito ay napakaraming tao ang nakikinig kay Jesus sa dalampasigan ng Galilea. Nag-aagaw-agaw na nangingisda si Pedro, ngunit wala pa siyang nahuhuli. Ang hiniling ni Jesus kay Pedro ay gamitin niya ang kanyang bangka bilang isang pulpito. At sinasabi dito na pumayag si Pedro. Kaya nga tumayo si Jesus sa ibabaw ng bangka ni Pedro at tinuruan niya ang mga tao roon. Pagkatapos niyang magturo ay tinitigan niya si Pedro. Hindi po natin alam kung sino-sino ang mga taong ito o kaya ay kung ano ang itinuro ni Jesus sa kanila at kung ano ang kanilang tugon dahil hindi ito mahalaga sa konteksto ni Lucas. Sa pagtuturo po ni Jesus ay alam niya na sa pamamagitan po ni Pedro ay darating sa mundo ang banal na espiritu sa araw po ng Pentecost. Alam po ni Jesus na darating ang araw na habang naglalakad si Pedro sa Jerusalem ay maraming tao ang nais siyang mahawakan dahil gagaling sila mula sa kanilang dinadala kapag nahawakan nila si Pedro. Alam lahat ito ni Jesus, habang pinagmamasdan niya si Pedro na naghuhugas ng kanyang lampat. Ang hamon ngayon ay kung papaano niya babaguhin ang taong ito na hindi nahuhuli ng isda, upang mahuli ng mga tao para sa Panginoon. Ngunit sinasabi po sa Lucas, Kabanata 5, Talata 10, at sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao." Para mangyari ito kay Pedro, ay kailangan na ituro muna ni Jesus sa kanya ang apat na espiritual na lihim. Una, ay sinabi ni Jesus, "Pedro, hindi ikaw ang mamamalakaya kundi ako. Nasa bangka mo ako." Dahil na rin po sa mungkahi ng Panginoon ay hamanaw sila at sinabi niya kay Pedro na ihulog mo ang iyong lampat at makakahuli ng maraming isda. Ngunit pagkalipas ng 2 isip po si Pedro, at sinabi niya na guro sa buong magdamag ay nagsisikap kami at wala kaming nahuli. Sa atin palagay po ay matagal na napatigil at napatingin si Pedro kay Jesus. Nang may imbas paahan siya, ay sinabi niya na dapat pawat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lampat. At alam na natin ang mga sumunod na pangyayari. Napuno ng maraming isda ang bangka ni Pedro. Tinulungan siya ng kanyang mga kasamahan. Dito ay tinuruan ni Jesus si Pedro na kung nais mo, Pedro, na maging mamamalakaya ng mga tao, ay kailangan matutunan mo na ako ang dakilang mamamalakaya. Hindi mo kaya mamalakaya ng mga tao, ngunit kaya kung gawin ito. Nandito ako ngayon sa iyong bangka, ngunit ayaw mong maging mamamalakaya ng mga tao. Ayaw gumalaw ng mamamalakaya ni Pedro ng mga tao. Kagaya rin po ni Moises na ayaw niyang maging kasangkapan ng Diyos upang maligtas ang mga Hebreo. Ngunit sinabi po ni Jesus na nais ko. Sa pagbuo ng gawa ay makikita din po natin ang apat na lihim na espiritual sa buhay po ni Pedro. Naging dakilang mamamalakaya ng mga tao si Pedro, at lider o pangulo sa simbahan noon na panahon ng Bagong Tipan. Nagbigay siya ng mga makapangyarihang mensahe sa araw ng Pentecost at naligtas ang mahigit 3,000 tao. Naging napakadaling mamamalakaya ng tao. Ngunit papaano nangyari ito? Ang sagot sa katanungang ito ay matatagpuan po sa aklat ng Lucas, Kabanata 5, Talata 10, kung saan itinuro ni Jesus kay Pedro ang apat na espiritual na lihim. Pedro, hindi ikaw ang mamamalakaya ng mga tao kundi ako. Ayaw mo, ngunit nais kong gawin ito. Kapag natupad na ito, ay hindi na kailangan pang magsabi pa kay Pedro na Pedro, hindi mo nagawa ito. Gawa ito ni Jesus dahil siya ang kanyang bangka. Naniniwala po ako na mahalaga ang apat na espiritual na lihim na ito, kung paggagamit po tayo sa Diyos. Inilalarawan ito ng tawag at pagkakatalaga ni Moises, at maging kay Pedro. Plano po ng Diyos na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa mga tao niya upang matupad ang kanyang layunin ng naaayon sa kanyang kalooban.
At para po mangyari ito, ay kailangan matutunan muna ng mga anak ng Diyos ang apat na espiritual na mga lihim na ito. Meron pong isang kwento tungkol sa isang piloto na ang trabaho ay ipinarada ang mga eroplano sa kanilang mga dapat pagparadahan. Sa silid tulugan ng kanilang mag-asawa, ay mayroon siyang isang paguhing kahoy. Dito niya itinatago ang mga mahahalagang bagay. Bago siya pumasok sa kanyang trabaho ay ilalabas niya mula dito ang isang maliit na papel at tititigan niya ito ng mahigpit. Pagkatapos nitong matitigan ay ibabalik niya ito sa kahoy at papasok na siya sa kanyang trabaho. Araw-araw at maraming taon niyang ginagawa ito. Hindi po niya sinasabi sa kanyang asawa kung ano ang nakasulat sa maliit na papel na ito. At noong namatay ang pilotong ito ay binuksan ng kanyang asawa ang kahoy at inilabas ang maliit na papel. Nakita niya ang nakasulat dito na nagsasabing, nasa kaliwa ang daongan, nasa kanan naman ang estriber. Wala po akong kahoy na lalagyan ng kagaya po ng nasa ating kwento. Ngunit kung meron man akong maliit na papel, ay isusulat ko dito ang mga salitang ito. Wala akong kakayahan, ngunit may kakayahan ng Diyos. Hindi ko kayang gawin, ngunit kaya niyang gawin. Ayaw kong gawin, ngunit ito ang kanyang kalooban. Hindi ko kayang gawin, ngunit kaya niya. Sana po ay may natutunan kayo mga aral mula po sa buhay ni Moises. Hindi mahalaga kung matataas o mababa ang katayuan natin sa buhay, ang mahalaga kung tinatawag tayo ng Diyos na maging leader. Hindi mahalaga kung qualified ba tayo kaya ay may tiwala tayo sa ating sariling kakayahan. Sinasabi ng aral natin ngayon na hindi tayo gagamitin ng Diyos dahil sa ating kakayahan. Gagamitin niya tayo hindi dahil sa kung sino tayo at dahil sa nais natin na paggamit sa Kanya. Ang amin pong dalangin na sana ay nakatulong sa inyo ang ating aral ngayon. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.